Isang mapagpalang araw sa inyo, aming mga minamahal na mag-aaral, mga masisipag na mga gumagulang, at taga-subaybay ng mga bata. Ikinagagalak namin kayong anyayahan dito sa DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tayo ngayon ay nasa ikatlong aralin sa Arts 5. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa mga sinaunang gusali ng bansa. Ako, si Teacher Kit, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Inyong ihanda ang inyong katawan at isipan sa ilang minuto ng talakayan upang pagyamanin ang inyong kaisipan. Handa na ba kayo? Halina't matuto! Ito ay hango mula sa most essential learning competencies ng Arts 5. Present via PowerPoint the significant parts of the different architectural designs and artifacts found in the locality. Example, bahay kubo, torogan, bahay na bato, simbahan, karsel, etc. Pagkatapos ng aralin, inaasahan kong makakamtan natin ang mga layunin. Iyan ang nakikilala ang mga mahalagang bahagi ng iba't ibang architectural designs na matatagpuan sa lokalidad o lugar. Nailalahad sa pamamagitan ng PowerPoint presentation o collage ang mga mahalagang bahagi ng iba't ibang architectural designs na makikita sa mga sinaunang gusali sa lokalidad o lugar. At panghuli, napapahalagahan ang mga lumang kagamitan at gusali sa ating bansa o komunidad. Atin nang simulan ang ating aralin. Alamin at kilalanin natin ang mga nasa larawan. Nakita mo na ba sa personal, sa libro o sa telebisyon ang mga ito? Simulan natin. Una, alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Tama! Ito ay larawan ng simbahan ng Candon o Catholic Church. Sa pangalawang larawan, ito ay ang Intramuros sa Manila. Pangatlo, tama, ito ay ang Poway Church sa Ilocos Norte. Pang-apat, ito ay ang simbahan ng mga Muslim o tinatawag nating mosque. At ang panghuli, ano ito mga bata? Tama! Ito ay matatagpuan sa Vigan City, ang sinaunang tahanan sa Vigan City. Alam niyo ba kung ano-ano ang mahalagang bahagi o elemento na nakikita mo sa disenyo ng mga gusali ng nasa larawan? Ang Pilipinas ay maraming antigong gusali na makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay ang mga simbahan at tahanan na sa kabila ng mahabang panahon ay kakikitaan pa rin ng katatagan at kakaibang disenyo na tunay na maipagmamalaki. Para mas lalo niyo pang maintindihan at malaman kung ano-ano ang mga disenyo at elemento na makikita sa mga gusali, halina't suriin natin ito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay ang bahay kubo. Ang bahay kubo ay isang uri ng payak na tahanang sinagisnan nating mga Pilipino. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong pugon at iba pang mga maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Nakatayo ito sa 4 na poste na kadalasang gawa mula sa matibay na kahoy o kawayan. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Ito ay ang torogan. Sa pamayanan sa timog tulad ng Marawi, ang torogan ay isang mahalagang tanawin.
Ito ay isang bahay na malaking tirahan ng pinakamataas na antas ng tao sa kanilang lipunan gaya ng pinuno ng Maranao, ang dato. Ang turogan ay gawa sa kahoy at nakatayo sa malaking poste. Ito ay napapalamutian ng panolong, ang kututubong disenyong Muslim ng sari-manok at naga na inuukit sa kahoy. Alam niyo ba kung saan naninirahan ang ating Pangulo, mga bata? Gaya ng nakikita ninyo sa larawang iyan, iyan ay ang palasyo ng Malacanang. Ang unang gusali ng Malacanang ang bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbadang suleras nito ay naghahatid ng kapitagang anyo. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng bansa. Pinapaganda at pinapaayos ito ng mga pangulong naninirahan dito upang maging karapat-dapat na tahanan sa pinakamataas na opisyal. Sa pang-apat na larawan ng sinaunang gusali, alam niyo ba mga bata, ito ay ang bahay ni Gat Jose Rizal. Dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pang-alis ng ipa ng palay, pungka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Ang kabuuan ng bahay ay maluwang at maaliwalas. Alam kong pamilyar at nakapunta na kayo dito sa larawan ng gusaling ito. Mga bata, sabay-sabay natin sabihin ang pangalan ng larawan. Ito ay Bahay na Bato sa Vigan City. Isang uri ng bahay na nakilala sa ating Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at literal na ang ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi lamang ito simpleng bahay na gawa sa bato. Sa totoo ay isa itong ebolusyon na pinagsamang arkitektura ng mga Kastila. Itinuturing ito na natatanging arkitektura sa Pilipinas. Ngayong nalaman at natutunan ninyo ang mga mahalagang disenyo ng mga tahanan at gusali, tayo magkakaroon ng pagsasanay mula sa ating napag-aralan. Ready na ba kayo, mga bata? Simulan na natin. Para sa ating unang gawain, ang panuto dito ay kilalanin ang sinasaad sa bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin o ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Mga bata, ihanda ninyo ang ballpen at papel. Sa unang tanong, ito ay ang bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbang suleras nito ang naghahatid ng kapitagang anyo. Tama, ito ay ang Palasyo ng Malacanang. Sa pangalawang tanong, dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pang-alis ng ipa ng palay, pungka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tubig. Ang sagot? Tama! Ito ay ang bahay ni Gat Jose Rizal. Pangatlong tanong. Isang uri ng bahay na kilala sa Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi lamang siya simpleng bahay na gawa sa bato. Ano ang ating sagot? Tama muli kayo, mga bata. Ito ay ang bahay na bato sa Vigan City. Pang-apat na katanungan. Ito ay gawa sa mga kagamitang madalas nating makita sa kapaligiran tulad ng kawayan, dahon ng nyog, nipa, damong kugon at iba pang mga maaaring gamitin sa paggawa ng bahay. Ang sagot? Tama, ito ay ang bahay kubo.
At ang panghuling tanong, ito ang napapalamutian ng panolong, ang katutubong disenyong Muslim na sari manok at naga na inuukit sa kahoy. Magaling! Ito ay ang turogan. Magaling mga bata! Nakuha na ba ninyo lahat? Natuklasan na ninyo ang mga makasaysayan at mga disenyo ng mga sinaunang gusali. Ngayon mga bata, para sa karagdagang pagsasanay ninyo sa inyong mga tahanan, narito ang inyong gawain. Gamit ang natutuhan mo sa iba't ibang disenyong arkitektural, gumawa ng PowerPoint presentation kung may computer sa bahay, at collage para naman sa mga walang computer, tungkol sa mga lumang gusali at kagamitan na makikita mo sa inyong lugar o komunidad. Maging maingat sa paggamit ng computer o sa mga kagamitan para sa paggawa ng iyong collage. At bago matapos ang ating aralin, nais kong mag-iwan ng isang kasabihan. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. By Anton B. Saint-Exupéry. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Kit, ang inyong guro sa Arts 5. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!